Yan, isang mapagpalang hapon po sa ating mga manonood ngayong hapon, sa ating mga senior high school student, junior high school, mga guro, mga magulang nanonood mula Luzon, Visayas at Mindanao. Binabati po namin kayo ng isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. At narito po kayo sa asignaturang komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Sama-sama po nating tuklasin ang wika, panitikan at kulturang Filipino. Kaya naman sa ating mga senior high school students na nanonood ngayon, i-comment nyo ang inyong mga school para ma-mention namin kayo sa mga susunod nating mga oras o minuto. Kaya naman, para simulan na ang ating gagawin ngayon, syempre tatawagin natin si Tutor Angel para ipakilala kung ano ba ang aralin natin ngayong hapon. Tutor Angel, pasok! Hello! Magandang hapon sa ating lahat! Nagbabalik na naman ang tambalang Tutor Irvin at Tutor Angel dito lang sa ating asignaturang KPWKP. At tulad nga ng binabanggit sa atin ni Tutor Irvin kanina, ay naghihintay na naman ang makabuluhang pagtalakay sa hapon na ito. At alam niyo ba, ngayon ay narito na tayo sa ating pinakaunang module para sa ating ikalawang markahan. Binabati ko ang lahat dahil napagtagumpayan natin ang unang markahan at sinamahan nyo kami. At ngayon nga, sa pagbubukas ng ating ikalawang markahan ay tatalakay natin ang paksa na pinamagatang wika sa panayam at balita sa radyo at telebisyon. Pero syempre, Tutor Irvin, bago natin simulan ang ating pagtalakay, i-shout out muna natin ang ating mga mag-aaral na talagang energetic at kasisimula pa lang ng live natin ay nagsisikomenta na. Ayan, kitang-kita ko ang pinakauna nating nag-comment dito sa ating comment section. Andiyan si Wesley Reyes Bustamante. At syempre, nag-mention siya ng kanyang mga kaklase siguro o kakilala na manood na sa atin. Sina Joyce Reyes, Danilo Manuel, Antoinette de Guzman. Ikaw, Tutor Irvin, meron ka bang nakikita dyan na mga nakakasama na natin ngayong hapon na ito? Yan, nandito rin si Francine May Makalinaw. Minention niya din ang kanyang kaibigan siguro na si Arhol Santos. Nandito rin si JC Portugal at sinabi ni JC na sobrang excited daw siya sa session natin ngayon. At syempre, hindi rin nagpapatalo ang aking mga mag-aaral mula sa City of Bacoor National High School Salinas. Andiyan ang aking mag-aaral na si Alia L. Neri mula sa 10 Mabini. Meron din tayong mga mag-aaral, Tutor Angel, mula naman sa 11 ABM1, watching from Aliaga National High School, Senior High School, si Rain de la Cruz Tolentino. At syempre nakarating din tayo sa Davao City, Sheila May B. Aledro Annex Senior High School, Davao City. Yan, Tutor Angel, meron ka pa ba nakikita dyan na hindi ko na-mention? Siyempre, hindi rin pahuhuli ang mga mag-aaral ko from Sampaguita High School. Nangunguna na dyan ang aking mahusay na mag-aaral, si Achilles Acol from grade 7. Ayan, si George F. Agkawile at sa lahat ng mga nagko-comment pa at parating pa lang at inaabangan ng ating asignatura ngayong hapon. Kaya naman, Tutor Irvin, ngayon na nalaman na natin ang ating magiging paksa ngayong hapon, mahalaga rin siguro na malaman din ng ating mga mag-aaral kung ano ba ang mga kasanayang pampagkatuto at mga layunin natin sa umaga o sa hapon na ito. Ayan. So, para sa ating mga mag-aaral, narito po ang ating pinaka-pangunahing kasanayang pampagkatuto o yung most essential learning competency na ating malilinang. At narito na nga yan. Inaasahan na natutukoy ninyo ang iba't ibang paggamit ng wika sa mga napakinggang pahayag mula sa mga panayam at balita sa radyo at telebisyon. Mapapansin natin, dalawang medium ang bibigyang pansin natin ngayon, ang radyo at ang telebisyon. At bilang bahagi ng mga tiyak na layuning pampagkatuto, nariyan ang pinakauna, natutukoy ang iba't ibang paggamit ng wika sa mga panayam at balita sa radyo at telebisyon. At syempre, ang ikalawa natin ay nagagamit ang mga wikang angkop sa napakinggang panayam at balita sa parehong medium na radyo at telebisyon. At
bilang panghuli, Tutor Irvin, para sa ating layunin, inaasahan ng ating mga mag-aaral ay nakabubuo ng panayam o balita sa radyo at telebisyon gamit ang wikang ginagamit dito. Ayan, mapapansin natin, Tutor Irvin, talagang maraming mga kasanayan ang malilinang sa ating pagtalakay ngayong hapon na ito. Kaya naman, Tutor Irvin, mas mainam siguro kung bigyan natin ng paunang gawain ng ating mga mag-aaral para maihanda sila sa ating pagtalakay. Yan, salamat no Tutor Angel. Ngayon, para subukan natin kung gaano ba kayo kaalam sa ating magiging paksa ngayong hapon, babasahin natin at gagawin natin ang unang gawain natin na nakapaloob sa balikan. Ito ang panuto mga mag-aaral. Basahin at unawain mabuti ang mga tanong. Sagutin ang mga tanong ayon sa inyong kaalaman. Isulat ang sagot sa nakalaang patlang o kaya sa inyong sagutang papel. Okay, so pwede naman na i-comment ninyo sa ating comment section kapag halimbawa meron kayong ideya patungkol sa tanong na ipapakita ko. Okay? So ngayon, Tutor Angel, ipakita na natin sa kanila yung mga tanong. Para sa inyong unang katanungan mga mag-aaral, magbigay ng kilala mong tagapagsalita sa telebisyon at ang pangalan ng kanyang programa. Yan. Sige nga, hintayin ko nga ang inyong mga komento. Sino ba ang mga kilala ninyo na mga tagapagbalita? Okay, tagapagbalita sa telebisyon, ang kanilang pangalan ng programa. Halimbawa, ako magbibigay ako, Tutor Angel. Jessica Soho, KMJS. Yan. Okay, so maaari yun na pagbabalita yan. Tulad din ng sinabi ni Mark Nico, parehas kami na naging tugon. Ikaw, Tutor Angel, meron ka pa ba nakikita dyan na naging sagot nila? Siguro nagtatay pa sila, pero ako, kung ako ang tatanungin, Tutor Irvin, isa sa mga talagang paborito kong pinapanood na tagapagbalita o journalist, ayan sila Cara David na mapapanood natin sa GMA7, yung mga kanilang documentary, talagang masarap at makabuluhan na panoorin ng kanilang mga ipinapalabas. Ito nga, nakikita ko na, ang dami na, sumasagot. Sabi dito ni Achilles Acol, siya daw ay nanonood sa GMA Network. So, si John Ruby Compuesto, Mike Enriquez, excuse me po, ng 24 oras. Si Alia naman, si Kim Atienza daw ng Matanglawin. Kaso wala na siyang Matanglawin ngayon. Parang nasa GMA7 na yata siya. Pero yun ang tumatak na programa ni Kuya Kim. At marami dito sumasagot ng Mike Enriquez, Kuya Kim, Howie Severino ng Eyewitness, at marami pa ang nagsasagot ng kanilang mga paboritong tagapagbalita, Tutor Irvin. Yan, maraming salamat sa inyong mga komento. Kitang-kita na talagang pamilyar kayo pag halimbawa pinag-uusapan ang mga tagapagbalita. Ngayon, ano kaya yung susunod nating tanong, Tutor Angel? Sino ang kilala mong personalidad na laging kinakapanayam? Ano ang madalas niyang tinatalakay? Okay, pag halimbawa hindi kayo ganoon kapamilyar doon sa term na kinakapanayan, ibig sabihin mga mag-aaral, ito yung ini-interview. Sino raw yung personalidad na madalas ay napapasabak sa mga interview or panayam? Yan. Sige nga, i-comment nyo nga, sino ba yung mga personalidad na madalas sila ang nai-interview? Yan, sige, habang nag-iintay tayo, Tutor Angel, siguro magbigay muna tayo ng halimbawa natin. Ako, ang madalas na nakikita kong ini-interview ay syempre dyan pumapasok ang Queen of Talks. Walang iba kundi si Chris Aquino. Yan, ikaw, Tutor Angel, meron ka bang naiisip na pwedeng pumasok dito? Oo, kung mapapansin naman natin, dahil ngayon ay maraming mga isyong panlipunan, madalas ding ini-interview yung mga politiko, sila yung ini-interview at ang nag-i-interview sa kanila, syempre yung ating mga reporter, yung mga kilala nating reporter. At marami pang iba. At dito nga sa ating comment section, maraming nagsasabi at nagbibigay ng mga pangalan kung sino daw ang mga karaniwang kinakapanayam natin o ini-interview natin, at marami sa kanila binabanggit daw ay ang ating Pangulo, di ba? Halos laman siya palagi ng ating balita araw-araw at siya ay ini-interview palagi, Tutor Irvin. Yan, nakikita ko rin yung mga comment dito maliban sa Pangulo. Binabari nila yung mga concept naman ng mga mayor mula sa iba't ibang lugar, katulad ni sabi dito ni Sir Romel, ni Tutor Romel, sinabi niya na Vico Soto, one of the pride of Pasig City. Yan. So kitang-kita na talagang
malalim at mayaman ng ating kaalaman kapag halimbawa naman pinag-uusapan ang usapin ng pagpapanayam o interview. Kaya naman yung pinakahuli nating tanong, Tutor Angel, anong paksa sa panayam ang pumupukaw sa iyong kawilihan at bakit? Yan, sige nga. Ano ba yung kadalasan na dahilan kung bakit nakukuha yung ating atensyon kapag nanonood tayo ng mga interview? Okay, o kundi man ay isang panayam. Ano yung madalas na paksa na naaalala natin? Yan, sige, Tutor Angel. Oo, ma-share ko lang, Tutor Irvin. No, ako nung bata, naalala ko, gustong-gusto kong nanonood ng mga interview na tumatalakay sa mga pagluluto. Di ba usong-uso dati yung mga morning talks, mga morning interview tungkol sa pagluluto kasi yun yung interest ko. So yung mga mag-aaral kaya natin, ano kaya yung mga kadalasang gusto nila na mga panayam? Nakikita ko dito unang-una, sabi ni Sheila May Aledro. Ito ang mga chismakers natin sa mundo ng showbiz. Yung mga artista daw, yung mga paksa tungkol sa showbiz, gustong-gusto nila. Meron din dito nagsasagot, Sir Irvin. Sabi ni Hans, tungkol naman sa sports. Ikaw, may nakikita ka pa ba dyan? Oo, sabi dito ni John Ruby Compuesto, national issues. Yan ang binanggit niya rin ang concept ng showbiz. At meron ding sports, documentary, mga kasalukuyang issue sa lipunan, sabi ni Aliyah. Sabi naman ni Francine, usapin tungkol po sa COVID-19. Dahil nais po natin malaman kung paano makakaiwas dito. At marami pang ibang mga binanggit ng ating mga mag-aaral, Tutor Angel. Kaya naman, mukhang nakikita ko na talagang medyo meron na silang background or prior knowledge sa mga pag-uusapan natin ngayong hapon. Kaya naman kung nabanggit natin ang konsepto ng tagapagbalita at saka panayam, mas palalimin pa natin ito, Tutor Angel. Kaya naman ipakita mo na sa kanila kung ano ba ang magiging diskusyon natin ngayong hapon. Ayan, maraming salamat, Tutor Irvin. Ngayon nga, nabuksan na ang paksa tungkol sa telebisyon, mga tagapagbalita at iba't iba pang kaugnay na salita. Nais ko kayong tanungin, alam ko natanong na to kanina, pero gusto ko pang malaman, bukod doon sa mga binanggit ninyong mga kadalasan ay may kinalaman sa mga documentary, ano pa yung iba pa ninyong mga paboritong mga programang pantelebisyon at pang-radyo? 'Di ba? Syempre meron pa rin tayong radyo ngayon, Tutor Irvin, 'di ba? At malamang nakakaparinig pa rin ang ating mga mag-aaral. Meron pa ba sa inyo na nakakarinig o sumusubaybay sa mga programang pang-radyo naman? Kasi kanina naibahagi na ninyo yung mga pang-telebisyon. Ayan, sabi dito ni Stephanie Joaquin, DZMM, DZBB, KMJS. Okay, meron ba sa radyo yun? Siguro sa pang-telebisyon. Ayan, maraming nagsasagot ng mga programang pang-telebisyon at may mga ilan-ilan din, Tutor Irvin, na nagbabanggit ng mga programang pang-radyo. Patunay lamang ito, Tutor Irvin, na hindi lang mga programang pan-telebisyon, pamilyar ang mga mag-aaral natin. Dahil kahit papaano ay meron pa rin silang kaalaman tungkol sa mga napapakinggan nating programa sa radyo. At ang dahilan kung bakit ko po itinanong ang katanungan na ito ay dahil ngayong araw, aalamin natin o kukumustahin natin, Tutor Irvin, kumusta nga ba ang lagay ng wika sa larangan ng telebisyon at ng radyo? No? At bilang pagsisimula, siguro lahat naman sasang-ayon pag sinabi ko na ang mga Pilipino talaga, tatak na talaga nating kultura, Tutor Irvin, ang pag-upo sa harap ng telebisyon para manood. Lalong-lalo na nung panahon na hindi pa uso ang mga cellphone, hindi pa uso ang internet. Tagang hayok na hayok ang mga Pilipino sa panonood ng telebisyon. Ito yung ginagamit nating libangan, family bonding natin habang kumakain tayo, mahilig tayong manood ng mga telebisyon, ng mga programang pantelebisyon. At bukod dito, sa panonood ng ating mga telebisyon, isa rin sa pinakatatak ng mga Pilipino ay ang pagkahumaling natin naman sa pakikinig ng mga programa sa radyo bilang alternatibo ng
telebisyon. Kasi 'di ba sa telebisyon, ito ay gumagamit ng kasanayan sa panonood. Kung gusto naman natin na tayo ay makagagamit ng kasanayan sa pakikinig, radyo naman ang ating sinasandigan. O kaya naman, Tutor Irvin, ito, talagang tatak Pinoy din ang pagbabasa ng mga dyaryo, 'di ba? Halos umaga, lalo-lalo sa umaga, yung mga tatay natin, mga lolo natin ay talagang hindi papalya sa pagsagot ng mga crosswords sa dyaryo o kaya naman pakikibalita sa mga kasalukuyang balita sa ating bansa. At ito na nga, no, ang kasalukuyan. At hanggang ngayon, noon pa man hanggang ngayon, ay umiiral na kultura sa ating mga Pilipino. At sabi dito, mula sa kanlungan ng komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino nila Estrella L. Peña, mas nagiging lantaran ang wikang ginagamit na siyang arbitraryo sa mga tao kung kaya't lumalabas na may mahalagang tungkulin ng wika sa larangang ito bukod pa sa lantadang paggamit ng wikang Filipino sa mga pampublikong istasyon. Ano po ang sinasabi dito? Binabanggit lang sa atin, no, na ang mga binanggit nating medium kanina tulad ng telebisyon, radyo at ng dyaryo, sa kung saan man nating anggulo titignan nito, gumagamit ito ng wika. At alam natin na napakahalaga ng papel ng paggamit ng wika sa mga medium na ito dahil ang wika ang nagiging behikulo para makapagbahagi tayo ng impormasyon sa kanila. Tama ba, Tutor Irvin? Siyempre, pag sa telebisyon, paano ba natin o paano ba maipapahayag ng mga nakikita o napapanood natin sa telebisyon ang mga linya ng mga artista? 'Di ba gagamit tayo ng wika? Sa mga radyo, paano ba ibabalita sa atin ng ating mga nagsasalita sa radyo ang mga kasalukuyang balita sa Pilipinas kung hindi sila gagamit ng wika? Sa dyaryo naman, paano nila maisasatitik ang kanilang mga ideya kung hindi dahil kung walang wika? So sa makatuwid, pinaiikot at pinagagalaw ng wika ang mga medium na ating nabanggit. At ngayon ay susubukan nating alamin at kumbaga titignan natin ano ba ang kasalukuyang kalagayan o ilalarawan natin ang lagay ng wika sa mga medium na ito, no? Una, mahalagang malaman muna natin ano ba ang tinatawag natin na balita. Kasi Tutor Irvin, 'di ba, ito yung madalas nating nababasa at napapakinggan sa telebisyon, sa radyo at sa mga pahayagan. Ikaw ba, Tutor Irvin, ay nakakabasa o nakakapakinig ka pa ba ng mga balita sa mga panahong ito? Ay, oo naman, Tutor Angel. Bagaman hindi ako nakakapanood no, sa mga telebisyon, pero nagagamit pa rin na platform ang Facebook Live or kundi man sa YouTube para makapanood pa rin tayo ng mga balita na may tinatalakay no, sa panahon natin sa ngayon. Ayan, tama no? So bakit kaya natin mahalagang malaman muna ano ba talaga ang balita? Dahil alam naman natin no, ang balita ang pinakapangunahing nababasa at napakikinggan natin sa ating mga telebisyon at sa ating mga radyo. No, kaya mahalaga na malaman natin ang mga katangian ng balita nang sa gayon ay mailarawan din natin kung ano ba ang katangian ng paggamit ng wika sa mga medium na ito, no? So sabi dito, Tutor Irvin, ang ulat daw ay palaging equal sa balita. Ibig sabihin, direktang magkaugnay o magkasing kahulugan ang tinatawag natin na ulat at balita. 'Di ba? Dahil kapag tayo ay nagbabalita, tayo ay nagre-report, tayo ay nag-uulat ng ng mga mahahalaga at ng mga makatotohanang pangyayari. At sabi nga dito, sa pinaka-teknikal na pagpapakahulugan ng ulat at balita, ito raw ay mga pangyayari sa lipunan at sa mga taong nabibilang sa nasabing lipunan. Sa makatuwid, dahil ito ay mga pangyayari sa lipunan, dapat lang na ang mga inuulat at binabalita natin ay pawang mga nakabatay sa katotohanan. At syempre, Tutor Irvin, kapag tayo ay nagbabalita o naguulat, ano ba dapat ang ating paraan ng paggamit ng wika? TV man ito o maparadyo? Ano ba yung paraan ng paggamit natin ng wika dito, Tutor Irvin? Yan, no, Tutor Angel. Nakikita natin na kapag halimbawa nakakapanood tayo ng mga
balita, kundi man ay mga napapakinggan natin ito sa radyo, kung mapapansin natin, gumagamit sila ng wika na kung saan ay naiintindihan natin. Okay? So pangunahin dyan, ano ang dahilan kung bakit ganun ang paraan ng paggamit? Bakit hindi sila gumagamit ng mga sobrang formal na wika? Kasi ang unang-una sa lahat, gustong palutangin ng mga balita or kundi man ng mga napapanood natin sa mga telebisyon at sa radyo na maabot yung iba't ibang mga tao sa paraan na naiintindihan sila. Kasi ano ang tendency kapag halimbawa yung wika hindi nagagagap ng isang tao? So walang understanding, walang pag-unawa. Pag walang pag-unawa, mawawalan ng saysay yung balita. Yan, kaya yun ang isang dahilan kung bakit mahalaga na tama yung wika na ginagamit natin. Tutor Angel. Salamat, Tutor Irvin. Kumbaga, kung babalikan ninyo, no, yung naging pagtalakay natin, Tutor Irvin, sa antas ng wika, dapat kapag kung ilalarawan natin ang paggamit ng wika sa pagpapahayag ng balita, pumapasok ito sa antas ng pambansa. No? Gumagamit tayo ng wika na nauunawaan ng lahat, nang sa gayon, tulad nga ng sinabi ni Tutor Irvin, ay may kaganapan, no, sa pag-unawa ng mga impormasyon. Ngayon, tignan din natin, ano ba yung mga katangian na dapat daw taglayin ng isang balita? Kasi kapag nalaman natin yung katangian ng isang balita na kumbaga na ire-reflect o na isasalarawan na rin dito yung paggamit mismo ng wika, no? At nagre-reflect na rin ito hindi lamang sa mga balitang napapanood natin sa telebisyon, ngunit pati na rin sa mga balitang napakikinggan natin sa radyo at nababasa natin sa mga pahayagan. So narito ang ilan sa mga katangian. Siyempre, unang-una na dyan, dapat isinusulat agad ang mga nakuhang tala kaugnay ng pangyayari. Kaya dapat, no, sa ating mga mag-aaral na pangarap maging journalist, kailangan kayo ay maging alerto. 'Di ba? Kasi kapag ikaw ay naghahatid ng balita, kung nangyari ito ngayon, kailangan maibalita mo na siya agad para malaman agad ng maraming tao. O lalo na kapag napakahalaga ng balita na 'yan, no? Kapag mga nangyari malaki ang epekto ng pangyayari na ito sa bansa natin, dapat maibalita ito agad sa ating mga mamamayan. Hindi mo ito pwedeng ipagpabukas o kaya sa susunod na araw na lang. Kaya alam niyo ba, yung mga network natin, Tutor Irvin, 'di ba, yung mga programang pantelebisyon, yung mga nagbabalita, ang ginagawa nila sa lahat ng lugar, may mga ipinapakalat silang mga respondents o kaya may mga pinapakalat silang mga reporter. Para halimbawa reporter ako, inassign ako sa Caloocan. Para pag may nangyari sa Caloocan, andun agad ako. Marirecord ko na agad maidodokumento ko na agad yung nangyari doon at maibabalita ko na agad sa aking report. Kaya dapat, no, napakahalaga na naitatala agad ng mabilisan ang mga mahalagang pangyayari sa isang partikular na paksa ng balita natin. Okay? Tsaka, Tutor Irvin, may dadagdag ka pa? Angel, kung mapapansin natin, no, kadalasan din sa mga napapanood natin sa TV, kung familiar kayo dito sa line na to, sa ulo ng mga nagbabagang balita, kung mapapansin ninyo, di ba yung term na nagbabaga, doon ibig sabihin ay mainit-init. Kapag sinabing mainit-init, latest news, no, yun yung ginagamit. Kaya dito sa sinabi mo, Tutor Angel, talagang pinapakita talaga dito na mahalaga yung pagiging bago ng balita, yung pagiging angkop nito sa mga tao. Ayan, kaya Tutor Angel, sa tinapay, bagong luto, ano? Yan. Oo, tama. Ayan. So kung i-connect natin ito, Tutor Irvin, sa paggamit ng wika, bagamat mabilis ang ating pagbabalita, bagamat agaran ang ating pag-uulat, hindi pa rin dapat natin nakaliligtaan ang tamang estruktura, ang tamang pagbabaybay, ang tamang paggamit natin sa ating wika. No? Hindi natin isinasantabi yung estruktura ng wika dahil lang kailangan nating madaliin ang pagbabalita natin. Ikalawang katangian natin para sa ating balita ay binibigyang halaga ang mahahalagang punto sa balita. Kaya nga kung babalikan natin, no, yung naging kung meron tayong mga paksa sa journalism noon, 'di ba meron tayong tinatawag na lead, 'di ba? Yung mga pangungusap na ito, dito natin makikita yung mga mahahalaga o mga fundamental na mga impormasyon tungkol sa isang balita. At kapag tayo ay nag-emphasize o nagbibigay diin sa mga mahalagang punto, nariyan din
then kaakibat din dyan yung tamang paggamit natin ng wika. Kasi kapag hindi natin nagagamit ng tama ang wika, yung balarila, yung gramatika, baka mamaya sa halip na mabigyan natin ng mahalagang punto ang isang partikular na impormasyon sa balita ay nami-mislead natin ang mga tao. Kaya kailangan natin ng tinatawag natin na linguistic competence at discourse competence sa pagsulat natin ng mga balita. Ikatlong katangian natin. So, usapin pa rin ito ng paglalahad ng impormasyon. Napakahalaga na tama ang mga pangalan ng mga taong ibinabalita, maging ang mga pangyayari at petsa nito. No? Kailangan natin maging malinaw, kailangan natin maging tiyak sa pagbabahagi ng mga impormasyon. Tama, Tutor Irvin. Tutor Irvin, ano ba yung mga kadalasan o yung mga basic question? Di ba meron tayong tinatawag na 4W and 1H ba yun sa Ingles? Ano ba yung mga tinatawag na yon na dapat makita sa isang balita? Maparadyo, mapadyaryo, o mapatelebisyon man? Yan, so diyan pumapasok yung concept ng what, when, where, at how, no? At sa Filipino, sinasalin to bilang sino, ano, saan, kailan, at bakit, o kundi man ay paano. Yung mga tanong na yon, kadalasan natin tong ginagamit bilang mga basic information na kung saan dapat ay nandoon or makikita sa isang balita. Mahalaga itong mga salitang ito or kundi mahalaga itong mga tanong na ito para masabi natin na ang isang balita ay kompleto at komprehensibo. Ayan, salamat. So, tama, Tutor Irvin, no? Kung ngayon na dapat malaman natin yung mga fundamental na to ng tanong na yan, dapat malapatan din natin ito ng tamang gramatika o tamang paggamit ng wika. So, halimbawa, kapag ang isinusulat mo ay tungkol sa sino, syempre dapat gumagamit tayo dito ng mga panghalip na panao. Diba? Dito natin nagagamit ang ating mga panghalip na panao. Dapat, kaya dito papasok na dapat bago ka makapagsulat ng isang balita, ay talagang matatas ka o ikaw ay may malawak na kaalaman sa kaalamang panggramatika sa wika na ginagamit mo sa pagsulat mo ng balita. Okay? Sunod natin na katangian, ito. Ang balita ay hindi naglalaman ng mga kuro-kuro o yung mga opinyon o mga personal na mga persepsyon ng manunulat. Dahil ang alam natin, no, ang balita ay isang sulating objektibo. Ibig sabihin ng objektibo, ito ay hindi dapat nababahira ng personal na pananaw o saloobin ng manunulat o ng manunulat. Dahil kapag ang isang sulatin ay objektibo, dapat tiyak kung ano lamang ang talagang nangyari, kung ano lang talaga ang impormasyon, ayun lamang ang iyong ilalahad. So halimbawa kapag nagbalita ka ng isang krimen, no, hindi mo pwedeng sabihin na nakakainis talaga ang kriminal dahil pinatay niya ang isang kawawang dalaga. Hindi mo pwedeng sabihin yung nararamdaman mo kasi ang layunin mo lang kaya ka nagpapahayag ng balita ay para magbigay ng impormasyon. Kaya hindi natin ito nilalagyan ng kuro-kuro. At sunod nating katangian, at ang pinakamahalaga sa lahat kapag tayo ay nagsusulat ng balita, ay dapat ito ay parehas o patas, walang pinapanigan, at napakalinaw. No? Lahat ng katangian na ito na natalakay natin ay pwede ninyong gamitin na checklist kapag kayo ay nagbabasa ng mga balita. At kapag nakita ninyo yung mga katangian na ito, somehow o sa kabilang banda nito ay nakikita na rin ninyo kung ano ang paraan ng paggamit ng wika. No? Nakikita natin kung formal ba, konbersasyonal ba, strikta ba ang pagkakasulat, dahil sumasalamin ito sa katangian ng isang balita. Tutor Irvin, nandyan ka pa ba? Mukhang nawala na si Tutor Irvin, no? Parang nag-freeze na si Tutor Irvin, pero tuloy-tuloy lang siguro tayo habang hinihintay nating makabalik sa atin si Tutor Irvin. Bago tayo magpatuloy, basahin ko muna ang mga komento dito sa ating comment section. Hello sa ating mga bagong dating, si Gilbert mula sa SDO Antipolo. Hello, John Ruby Compuesto. Kung nandyan pa kayo, maaari ba kayong magbahagi ng inyong mga natututunan sa kalagitnaan ng ating pagtalakay? At narito na nga si Tutor Irvin, bumabalik
at muling nawawala. Okay? So, bilang pagpapatuloy, ipagpatuloy pa rin natin ang ating pagtalakay. Ngayon, natutunan na natin o nalaman na natin ano nga ba ang balita, ano ba ang kalagayan ng wika sa mundo ng pagbabalita sa radyo man, television man o dyaryo. Tingnan pa natin ano pa yung isa pang paraan o isa pang madalas nating nababasa o napakikinggan o nakikita na kadalasan ay napagkukunan natin ng mahalagang impormasyon. Sige nga, pwede ko bang tanungin ng mga mag-aaral natin, bukod sa mga balita, saan pa kaya o ano pa kaya yung iba't ibang paraan ng napagkukunan natin, no? Ito sabi ni Gilbert, maganda po ang paksa tungkol sa balita lalo na sa panahong ito na maraming marites, no? Tama, no? Maraming mga mosang o mga marites o yung mga naniniwala sa mga chismis. Dapat hindi na tayo naniniwala sa mga bagay na 'yan. Okay, sabi po dito ni John Ruby, kompuesto sa mga newspaper. Tama, no? At ano ba yung mga kadalasan nating nababasa sa mga newspaper, sa radyo at telebisyon bukod sa mga balita? Madalas din nating napakikinggan ang tinatawag natin na panayam. Ano ba ang panayam sa Ingles? Maaari ko bang malaman kung alam ng ating mga mag-aaral ang kahulugan o sali ng panayam sa Ingles? Tignan nga natin kung malawak ang inyong bokabularyo. Dapat sa mga panahon ito, alam nyo ang ibig sabihin ng panayam. Okay, nakikita ko dito. So, ayan, nakita ko na si Gilbert. Sabi niya ay interview. Very good. So, kapag sinabi nating panayam, ito ay nangangahulugan o may salin sa Ingles na interview. At tama din ang sinasabi dito ni na Stephanie Joaquin. May nagsagot. Conversation, pwede rin. Dahil konversasyon naman talaga ang nagaganap kapag meron tayong panayam. So kung titignan natin ang pagpapakahulugan sa panayam, ito daw ay nangangahulugan ng pag-uusap ng dalawang tao o higit pa para sa isang tiyak na usapin. No, kapag tayo ay gusto nating makakuha ng impormasyon tungkol sa iba't ibang mga paksa, tapos gusto nating makakuha ng tinatawag natin ng mga first-hand experience o ng mga first-hand information. Pag sinabi nating first-hand information, kumukuha tayo ng mga impormasyon direkta mula sa isang tao. Halimbawa, gusto mong malaman ano ba ang mga kadalasang sintomas ng pagiging infected ng COVID-19. So ngayon, para mas maging authentic o mas maging totoo ang mga impormasyon na makukuha mo, pwede kang mag-interview o pwede kang magkaroon ng panayam sa isang tao na talagang nagkaroon ng sakit na COVID-19. Dahil siya mismo yung nakaranas, first-hand ang information na makukuha natin mula sa kanya kasi siya mismo ang nakararanas, no? At ang panayam, madalas natin itong napapanood at napakikinggan sa telebisyon, sa radyo at nababasa sa mga dyaryo. At sino ba? I-comment nyo nga sa ating comment section, sino ba yung mga madalas o mga paborito ninyong mga TV host o yung mga DJ sa radyo na magaling mag-interview. Kasi alam nyo ba na ang pag-i-interview ay isa itong kakaibang skill. Hindi lahat ng tao ay may kakayahang makapag-interview. Ayan, si Jessica Soho, si Cara David, kadalasan mga journalist, ano? Ako ang paborito ko, sila Boy Abunda, no? Kasi kapag nakikipagpanayam ka, kakaibang skill ang kailangan mo dyan, eh. Napakaraming mga communication skill na kailangan mo para mapaikot-ikot mo yung pag-uusap. Ayan. So ngayon, narito pang isa pang mahalagang impormasyon tungkol sa panayam. Tinatawag din itong primary source. No? Ibig sabihin ng primary source, ito yung pinakapangunahing sanggunian o pinaghahanguan natin ng mga impormasyon. At madalas, isinasagawa natin ang pakikipagpanayam kung gusto nating matukoy ang mga mas malalim na impormasyon tungkol sa partikular na bagay, pangyayari, at iba pa. Bakit mas malalim? Kasi minsan, kapag halimbawa kapag nagbabasa lang tayo ng impormasyon, may mga bagay na gusto pa tayong malaman. Gusto pa nating halukayin yung paksa, no? Yung
issue na pinag-uusapan. Pero kapag napapanood o nababasa lang natin ito, minsan nalilimitahan tayo sa impormasyon. Kaya anong ginagawa natin? Ano yung advantage o bentahe ng panayam? Pwede nating palawigin, pwede nating palawakin, pwede nating palalimin yung mga paksa na tinatalakay natin. Kasi kausap mo mismo yung tao. Pwede ka pang magtanong ng marami tungkol sa mga bagay-bagay na gusto mong malaman. Ngayon, anong kinalaman nito sa wika? Kung ititignan natin, no, kung ilalarawan natin ang katangian ng wika sa mga panayam sa telebisyon at sa radyo at sa mga dyaryo, ano ba yung madalas na uri ng wika na napakikinggan o nababasa natin? Kung sa mga balita, sabi kanina ni Tutor Ervin, madalas ay formal, mga wikang, ang antas ng wika ay pambansa. Ayan, bumabalik si Tutor Ervin. Hello, Tutor Ervin. Hello, ayan. So paumanhin, mukhang nagkaroon din ako ng Okay lang. interview sa sarili kong internet. Yan. Tutor Ervin, nandito na kami sa bahagi na tinatanong ko na yung mga mag-aaral natin. Ano ba ang napapansin nilang kalagayan ng wika o katangian ng wika sa mga panayam? Kasi kanina, di ba, sabi natin sa mga balita, madalas ay formal, stricto ang paggamit ng gramatika o ng dapat ay sumusunod talaga tayo sa istruktura ng wika. Sa mga panayam kaya, ano kaya yung napapansin nila? Tutor Ervin, meron ka bang nababasa dyan ng mga kasagutan ng ating mga mag-aaral? Yan, sinasabi dito ng ilan nating mga mag-aaral katulad ni Mark Nico Balbal. Sinasabi naman ni Bitak Sheila May Aledro ay di formal. Ganon din sinasabi ni Zaira Jane Wikang Kalye. Hello, John Ruby. Welcome back sa akin. So, paumanhin. Yan. So, meron naman nagsabi na ito daw ay formal at wikang kalye. Yan. Mukhang meron silang mga iba't iba at mga hati ang kanilang opinion. Okay, kung babalikan natin mga mag-aaral, yung kadalasang panayam or interview, halimbawa, sa panahon natin ngayon, sikat na sikat yung tinatawag nating Tony Talks. Yan, for sure, familiar kay Tony, hindi ba ito ay isang uri ng interview? Kung mapapansin natin, nakabata yung paraan ng pagsalita nila. Depende kung sino yung guest or kinakapanayam ni Tony. No, bakit ba mahalaga na inaangkop natin yung wika kung sino yung kinakapanayam natin? Kasi unang-una sa lahat, kapag panayam mga mag-aaral, meron ka ditong binubuong koneksyon. Koneksyon kanino? Koneksyon doon sa iyong kinakapanayam. Para magkaroon kayo ng koneksyon, dapat yung wika na ginagamit niya ay naiintindihan ng bawat isa. Okay? 'Di ba? Sa isang mensahe, mahalaga na naiintindihan ng bawat isa yung kanilang mga sinasabi. Yan. Kaya kung mapapansin niyo sa mga panayam, iba-iba. Merong mga formal, meron din naman na parang nagkakwentuhan lang sila, conversational lang ang type, pero meron din naman mga interview na masyadong seryoso, lalo na kapag halimbawa sila Karen Davila ang nag-i-interview, hindi ba masyadong formal ang mga wika na ginagamit dito? So ang sagot, kapag halimbawa ang tinatanong ay ano ba ang wika na ginagamit kung usapin ng panayam or interview, ang sagot ay nakadepende. No, kung ano bang usapin, ano ba ang pinag-uusapan, ito ba ay seryosong paksa, ito ba ay magaan lamang na paksa, o ito ba, ano ba ang layunin ng pinakapanayam? Yan, okay? Yeah. So sana ay medyo... Tutor Ervin, sige po, ayan, Tutor maidagdag Angel. ko lang po, maidagdag ko lang. Siguro pwede nilang i-adapt dito o pwede nilang ilapat dito yung natutuhan nila nung nakaraang pagtalakay natin sa kakayahang komunikatibo, no? Para masagot yung tanungan natin kanina na kapag nagsasagawa tayo ng panayam, dapat kino-consider natin yung speaking model ni Del Himes, 'di ba? Dapat alam natin sino ba yung kakausapin natin, saan ba magaganap ang pag-uusap, ano ba ang paksa, paano ba yung magiging daloy. Nang sa gayon, kapag nalaman natin o nasuri natin yung speaking model ni Del Himes sa ating panayam na magaganap, maiaangkop natin yung wika na gagamitin natin. Kung magiging formal ba, informal ba, conversational ba, o stricto ba ang paggamit natin ng wika. Yan. Salamat, Tutor Angel, sa dagdag impormasyon. At saka, isa rin sa mga dahilan kung bakit maganda ang panayam mga mag-aaral dahil ito ay primary source. Maiiwasan natin ang concept ng
fake news. Yan. Kasi 'di ba direkta itong nanggagaling doon sa tagapagsalita. Hindi na ito umiikot. Kumbaga hindi na ito magsasalin-salin pa kasi direkta nating nakukuha yung kasagutan or kundi man impormasyon doon sa mismong source or pinagmulan. Yan. Kaya naman, Tutor Angel, nakikita ko na mukhang handa na ang ating mga mag-aaral para sa ating gawain ngayon na matapos nating malaman ang konsepto ng balita at saka panay mga mag-aaral. Paki-comment nga sa ating comment section ang salitang handa na po para sa ating pagtataya. Yan. Sige nga, i-comment nyo nga ang salitang handa na po. Okay, habang nag-iintay tayo, Tutor Angel, babasahin ko muna ang ating panuto. Yan, ang panuto, basahin mabuti ang maikling teksto. Sagutan ng mga tanong sa ibaba. Isulat ang titik ng wastong sagot sa inyong sagutang papel. Yan, kung halimbawa pamilyar kayo sa sagot, alam nyo ang sagot, i-comment nyo na yan sa ating comment section. At yun na nga, nakikita ko dito na mukhang handang-handa ng ating mga mag-aaral. Yan, sinasabi dito ni Abigail, Julius, si Aaron, Ace, Pauline, Giovanni, Stephanie, Cristel, Alexa, Daryl, Rain, Katrina, at Derek. At handang-handa na talaga sila, Tutor Angel. Kaya i-reveal na natin ang unang katanungan. Okay? Para sa ating unang katanungan, Tutor Angel. Yan, basahin muna natin ang maikling teksto. Sabi dito, may mga panayam sa video tungkol sa mga pagbabagong nagaganap sa wikang pambansa tulad sa isang kinapanayam na ayon sa kanya ay naririnig niya daw ang salitang ganern. Marami ng bagong wika kaya iba't ibang salita na ang maririnig. Magkagayon pa man, Tagalog pa rin ang dapat gamitin, anila. Kaya anumang mga pagbabago ang magaganap, Tagalog pa rin ang maririnig ng marami sa ating bansa. Yan ang isang halaw mula sa isang naganap na panayam. Batay dyan, narito ang ating unang katanungan. Ano ang wikang ginamit para masabi na may pagbabago sa wikang Filipino? A. Bagong wika. B. Ka-text messaging. C. Modernong wika. O titik D. Text language. Ayan, comment na mga mag-aaral. Meron kayong 10 segundo para sagutin ang tanong na ito. Tutor Irvin, habang umaandar ang ating oras, tingnan mo nga sino-sino na ang mga sumasagot sa ating comment section at ano ang kanilang mga kasagutan. At Yan. Tapos na nga ang 10 segundo. Yan, meron ako dito nakikita, Tutor Angel, ang ilan ay sumasagot ng C, modernong wika, ang ilan naman ay sumasagot ng A. Yan, ayun na ang nakikita kong sagot. At syempre, umulan na nga ng titik C, Tutor Angel. Ayan, tignan natin kung talagang C nga ba ang tamang kasagutan. Ayan, magaling. Titik C, modernong wika. Dahil kung mapapansin natin, nilarawan sa panayam kung papaanong ang wika daw natin ay nagkakaroon ng pagbabago. At hindi naman sinabi na talagang may umusbong na bago, kundi meron lang pag-unlad. Nagkaroon lang ng modernisasyon sa wika dahil ang wika ay nagbabago at dinamiko. Kaya bilang bahagi ng pagbabago ng wika, binabanggit dito na meron tayong modernong wika. Okay? Ikalawang katanungan, Tutor Irvin, ibigay mo na yan. Yan, para sa ating pangalawang katanungan, yan, pakihanda ng inyong sarili. Ito ang pangalawang katanungan. Wika ang pinag-uusapan. Ano ang dapat gamiting wika ayon sa unang kinapanayam? Ito ba ay titik A, variety, titik B, Filipino, titik C, Ingles, o titik D, Tagalog? Ang inyong 10 segundo ay magsisimula na ngayon. Yan, Tutor Angel, meron ka na ba nakikita dyan na nagko-comment sa ating comment section? Ayan, merong parang medyo hatid no, ang pulso ng ating taong bayan. Pero meron ako dito nakikita, merong marami na nagsasagot ng titik D. Meron ding titik A, variety, pero karamihan ay nagsasagot ng titik D. Ayan. Tutor Irvin, ano ba ang tamang kasagutan dito? Pakita na siguro natin. Pakita na natin. Yan, syempre ito ay titik D, Tagalog. Yan, kung mapapansin natin doon sa unang
kinapanayam, meron ditong usapin ng pagiging regionalisasyon. Ibig sabihin ay ginagamit natin yung Tagalog doon sa unang mga salita na binanggit noong kapanayam. Okay? So sana ay medyo naging malinaw sa atin yung parting iyon. Yan, Tutor Angel, ano ba ang pangatlo nating katanungan? Ito, madali lang to. Ikatlong katanungan at pinakahuling katanungan natin. Binanggit ng isang kapanayam ang pagbabago sa wika. Anong salita ang ginamit ng kinapanayam bilang pagbabago o bilang indikasyon ng pagbabago sa wika? A. Bekimon, B. Ganern, C. Jejemon, or D. Wait. Ayan, tignan natin. 10 segundo ang ilalaan para sa inyong pag-iisip. Ano kaya ang kasagutan? Kitang-kita at mahahanap ito sa ating binasang maikling teksto. At tapos na nga ang oras. Tutor Ervin, ano ang pulso ng bayan? Yan, Tutor Angel, nakikita ko dito na umuulan ng titik D. Kitang-kita na talagang ang kanilang sagot ay ganern. Yan, sige. Tama ba ang kanilang sagot, Tutor Angel? I-reveal na nga natin ang tamang sagot. Ganern na ganern, dahil ganern ang tamang kasagutan. Binabanggit dito sa ating unang panayam na ang napansin niya na isang halimbawang indikasyon ng pagbabago sa wika ay ang pag-usbong ng mga salita tulad ng ganern, na ngayon ay may kahulugang ganoon. Ayan, Tutor Ervin, talagang napakahusay ng ating mga mag-aral dahil kahit 3 kasagutan o 3 katanungan lang ang ating binigay, ay marami sa kanila ang nakakuha ng tamang sagot. Tama ka dyan, John Ruby. Pak ganern talaga, kaya bigyan natin ng bawat isa ng virtual na palakpak. Maghusay pagbati sa inyo. Kaya naman, Tutor Ervin, ngayon na binabati na natin sila, ano kaya ang isa pa nating iiwan na gawain o takdang aralin para sa kanila? Yan, syempre para sa inyong takdang aralin, maaari ninyo itong gawin at isend nyo sa ating mga account. Katulad ng account namin nila Tutor Angel, pwede nyo isend dito para nang sa gayon ay mabigyan namin kayo ng prize sa mga susunod pa natin na mga session. Pero ano ba ang gagawin natin para sa inyong takdang aralin? So ito ang panuto, babasahin natin ng sabay-sabay. Pagtibayin natin ng iyong natutuhan sa gawain ito. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Okay, Tutor Angel, ano ba ang gagawin nila sa sagutang papel? So meron kayo ditong mga gagawin. Sa unang gawain, sumulat ng isang panayam tungkol sa napapanahong issue. So mahalaga na simulan ito doon sa isang tanong. Okay? So pagkatapos kayong magbigay ng tanong, kayo rin ang magbibigay ng tugon mula doon sa tanong na inyong binuo. Okay? Para makita natin at masuri natin kung gaano ba kayo kaalam pagdating sa pagsagot doon sa inyong mga binuong tanong. Para sa inyong pangalawa naman na katanungan, kailangan daw ay sumulat ng balita tungkol sa napapanahong issue, pamagat ng balita, at saka yung inyong mga supporting details. Yan. So dyan sa pangalawa nating gagawin, dapat daw ay makapaglikha kayo ng isang mainit na balita, ibig sabihin ay napapanahong balita. Yan, mga mag-aaral, inaasahan namin na kayo ay gagawa at magpapasa para nang sa gayon ay talagang makita natin ng inyong pagkatuto at mas mapayaman pa ang inyong kaalaman para sa ating mga susunod na gawain. Okay? Tutor Angel? Ayan, mahusay. Maraming salamat sa pagsama muli sa ating panibagong makabuluhang hapon dito lang sa ating komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Filipino. Narito ang mga sanggunian na ginamit para sa naging pagtalakay natin. At muli, maraming salamat sa inyong lahat. Abangan niyo muli kami sa susunod na linggo dito lamang sa Facebook page ng DepEd Tech Unit. At Tutor Ervin, imbitahin na rin natin sila na manood, no, dahil kami po ay mapapanood na ninyo sa DepEd o sa IDC 13 bilang bahagi ng DepEd Itulay TV. So hindi na lang tayo nasa Facebook, Tutor Ervin, at nasa YouTube. Mapapanood na rin tayo sa telebisyon.
Yan, tama ka dyan, Tutor Angel. Kaya naman, wag nating kalimutan na ipakilala ang ating susunod na mga tutors ng Tutor Angel. Doon tayo pupunta sa Filipino sa Piling Larang Academic. Makakasama natin dyan ang ating mga mahuhusay at magigiting na mga tutor. Nandyan si Tutor Mina at si Tutor Roxanne or Tutor Roxy sa patnubay pa rin ng kanilang mentor na si Tutor Gibo. Kaya naman abangan nyo mga mag-aaral at muli, magkita-kita tayo muli sa Miyerkules sa ganitong oras pa rin, 4 o'clock hanggang 4:40 ng hapon. Aasahan namin kayo ni Tutor Angel. Paalam! Paalam!